Hello mga ka-recap! Pag-usapan natin ang 2002 action thriller movie kung saan ito ang pinakaunang leading role para sa ating idolo na si Jason Statham. Honestly, dito ko unang nakilala ang batikang action star bago ko napanood ang mga nauna niya pang mga pelikula. Kaya naman kung ito ay iyong magustuhan, hit the like button ka-recap at wag mo na din kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa mga next reviews natin. Si Frank Martin ay isang bihasang driver na kilala bilang The Transporter. Siya ay isang dating kasapi ng mga special forces na nadismaya sa dating pinagsilbihang pamunuan. Mula noon, ang pagiging transporter ang ginawa niyang negosyo. Sa simula ng pelikula, si Frank ay inupahan upang mag-transport ng 3 lalaki, ngunit sa halip na 3 ay 4 na lalaki ang sumakay sa kanyang kotse mula sa isang bank heist. Tumanggi si Frank na umalis at pinanindigan ang una niyang patakaran bilang transporter na never change the deal. Sa taranta ay binaril ang isa sa mga magnanakaw saka mabilis na pinaandar ni Frank ang kanyang BMW upang itakas ang 3. Magkahalong taranta at excitement ang naramdaman ng mga pasahero ni Frank nang magkaroon ng matinding car chase sa pagitan nila at ng mga pulis. At nang sila ay makorner ay malupit na pamamaraan ang ginamit ni Frank. Pero nakabuntot pa rin sa kanila ang mga alagad ng batas kaya tuloy ang umaatikabong habulan at car maneuvers. Hanggang tuluyan silang makawala at inihatid ang 3 sa kanilang destinasyon. Binayaran si Frank ng sobra upang ihatid sila sa isa pang lugar ngunit kakabit ng unang niyang patakaran, ang kasunduan ay kasunduan at hindi ito pwedeng baliin. Bumalik si Frank sa kanyang mansyon sa baybayin ng French Mediterranean. Narinig niya sa balita na nahuli ang mga isinakay na magnanakaw ng lumiko sa isang one-way street. Sinadya siya ni Inspector Tarconi ng lokal na pulisya na kaibigan ni Frank upang kwestiyonin tungkol sa pagnanakaw dahil ang kanyang 1999 black BMW 735 na kotse ay pareho ng ginamit sa pagnanakaw. Gayunpaman, kahit may mga hinala si Tarconi ay wala siyang matibay na patunay na sangkot ito sa nakawan. Pagkatapos, inupahan si Frank upang maghakot ng isang package. Habang kinukuha ang impormasyon tungkol dito ay binanggit niya ang kanyang ikalawang patakaran na No Names. Pagka-pick up ng package mula sa Point A ay binagtas nito ang daan papuntang Point B nang bigla siyang ma-flat-an ng gulong. Noon niya nalaman na tao ang laman ng package pero ang huli at ikatlo niyang patakaran ay never open the package. Matapos mag-stop over at bumili ng extra na inumin ay nilabag nito ang huling patakaran dala ng awa sa nasa loob ng package. Matapos na painumin ang babae ay nagpatuloy si Frank sa pagbiyahe pero biglang nag-ingay ang babae dahil sa tawag ng kalikasan. Pinayagan iyon ni Frank pero nag-alala ito dahil naniniwala siya na kamalasan ang kapalit ng paglabag niya sa patakaran. At iyon nga ang nangyari, nakatakas ang babae. Mabilis itong nagtatakbo sa kagubatan, ngunit mabilis din siyang inabutan ni Frank. Pagbalik sa sasakyan ay inabutan nila ang mga gendarmerie na isang uri ng militar na pulisya sa France. Matapos patulugin ang mga ito ay idiniliber niya ang package tulad ng napagkasunduan. Iniabot niya ang package sa isang Amerikanong gangster na kilala lamang bilang si Wall Street. Matapos nilang estimahin ang isa't isa ay agad nitong hiningi ang kanyang serbisyo at nagpa-transport ng isang briefcase. Kinuha iyon ni Frank at umalis. Huminto siya sa isang gasolinahan upang kumain at magpahinga sandali matapos ay lumabas na bomba pala ang laman ng briefcase na sumira sa kotse ni Frank. Nagalit si Frank at binalikan niya ang mga gangsters at nangyari ang mga eksenang pinakahihintay natin mula kay idolo, ang mga guns blazing at close combat fight scenes kung saan nakilala si Jason Statham. Habang iniisa-isa niya ang mga kalaban ay tumakas naman ang bihag na babae. Nang mapag-alaman na wala roon si Wall Street ay ninakaw nito ang isang kotse at mabilis na kumaripas. Nagkataon na doon pala nagtago ang babae kaya't ibinaba niya ito at iniwan sa daan. Pero agad na nakonsensya si Frank at binalikan ng babae saka isinama sa kanyang villa. Ang babae ay nagngangalanglay at na-realize ni Frank na napasok siya sa isang malaking problema. Pinakain nito ang babae saka iniwan para magpahinga. Nag-usisa sila at nadiskubre na si Frank ay dating militar. Fun fact, ang litratong ito ay totoong larawan ni Jason Statham noong siya ay bata pa. Pinili ng babae na manatili roon kahit alam niyang libre siyang tumakas at umalis ayon kay Frank.
Nalaman ni Wall Street mula sa kanyang tauhan na buhay ang transporter, sa katuluyang tinapos ang buhay nito upang makasiguro na hindi magsasalita sa mga pulis. Kinabukasan ay pinaghanda nila'y ng almusal si Frank nang biglang dumating si Inspector Tarcone. Ipinakita nito ang nasunog na plaka ng kotse na pag-aari ni Frank. Nagdahilan si Frank na ninakaw ang kanyang sasakyan. Nang questionin kung paano itong nakauwi ay mabilis na sumuporta si Lai at sinabing siya ang nagsakay kay Frank nang makita itong naglalakad sa daan. Hindi kumbinsido si Tarcone, kaya't inimbestigahan ang ginamit nilang sasakyan. Pero bago nito makita ang wasak na harap ng kotse, ay naagaw ni Lai ang kanyang atensyon. Bago umalis ay ipinaalam ni Tarcone kay Frank na hindi siya lubos na naniniwala sa kanilang mga alibay. Habang namomroblema si Frank sa pinasok na gulo ay naramdaman nito ang kakaibang katahimikan. Isang missile ang tumama sa bahay ni Frank na muntik na nilang ikamatay. Kasunod ay pinaulanan sila ng mga bala gamit ang mga high-powered guns at pagkatapos ay muling tinira ng missile. Mabilis na kumilos si Frank gamit ang kanyang elevator. Nakalabas sina Frank sa kanyang escape route bago tuluyang durugin ng missile ang kanyang bahay. Ex-military si Frank, kaya naman daig pa nito ang Boy Scout sa pagiging laging handa. Narating nila ang isang bahay na nagkataon naman na walang tao. Puno ng pagsisisi si Frank dahil sa kamalasan na naranasan sa paglabag niya sa kanyang sariling patakaran. Kung kaya naman mabilis na bumawi ang babae sa problemang idinulot niya kay Frank, bukod pa sa nahumaling na rin sila sa isa't isa. Nang ipatawag sila sa opisina ni Tarcone, as usual, pilit na naman nilang inilulusot ang kanilang mga sarili. Nagawa nila na ma-access ang computer ni Tarcone nang lumabas ito saglit at kinuha ang mga impormasyon tungkol kay Wall Street na si Darren Bettencourt. Nang pakawalan sila ni Tarcone ay hindi lingid dito ang impormasyon na kanilang nakuha. Sinabihan ni Frank si Lai na pareho silang magsimula ng panibagong buhay dahil patay na sila sa pagkakaalam ng mga kalaban. Ibinunyag ng babae na 400 na tao ang maaaring mamatay sa loob ng isang container kasama ang sarili nitong pamilya. Na-realize ni Frank na ginamit siya ng babae nang malaman nito na dati siyang militar. Pero sa kabila noon ay nalaman ni Frank na tunay ang nararamdaman ng babae para sa kanya, kaya pumayag ito na may mangyari sa kanila. Pinasok nila ang opisina ni Wall Street upang hanapin ang shipping docket para ma-identify ang container. Ngunit nadiskubre ni Frank na partner ni Wall Street ang ama ni Lai na si Mr. Kwai at parehong sangkot sa human trafficking. Nang balingan si Frank ay ibinaba ni Lai ang baril. Dumating ang pulisya kaya di nila nagawang patayin si Frank, bagkus ay sinabi sa pulis na kinidnap ni Frank si Lai para ma-blackmail silang mga negosyante. Sa kadinampot ng mga pulis si Frank, sa istasyon, ginawa ni Frank ang kanyang makakaya upang ipaliwanag ang sitwasyon kay Tarcone. Kilala ni Tarcone si Frank at alam niya na si Frank ang tamang tao na makakapagresolba ng krimen sa lalong madaling panahon. Kaya naman sumang-ayon si Tarcone na tulungan si Frank at iniwan na nakabukas ang pinto ng selda at nagkunwaring hostage ni Frank. Mabilis na umalis si Frank at habang hilong-hilo pa si Tarcone sa pagmamaneho ni Frank ay nagalok ito ng tulong. Pero na-realize niya na hindi siya kailangan ni Frank. Binaybay ni Frank ang karagatan at sinundan ang mga kriminal sa pier kung saan naglo-load sila ng mga container sa mga truck. Habang hinihanda naman ni Wall Street ang pagtransport ng container ay ipinaramdam ni Lai ang pagkasuklam niya sa gawain ng ama. Puwersahan nitong dinala ang anak nang makompormiso ang ating bida na ikinabigla naman ng mga kriminal. Nagpaiwan si Wall Street upang harapin si Frank. Inakala niyang nasukol na nila si Frank ngunit hindi umubra ang mga tauhan niya sa fighting skills ni Idol. Mabilis na hinabol ni Frank ang papaalis ng mga container. Napansin iyon ng driver ng container kaya gumawa ito ng paraan upang mailigpit si Frank ngunit agad itong nakatalon sa ibabaw ng umaandar na bus. Mabilis siyang hinabol ng masasamang loob at muli siyang naharap sa matinding hand-to-hand combat. Napakalupit ng eksena nila sa loob ng bus at ipinamalas dito ni Jason Statham na karapat-dapat siya sa leading role na ibinigay sa kanya sa pelikula. Pero hindi pa iyon doon natapos mga karikap dahil sinundan yon ng pinakapaborito kong fight scene sa pelikulang ito kung saan ay sinadya niyang gamitin ang langis bilang stratehiya sa pagsugpo sa mga kalaban. At talaga naman nakaaya-aya itong panoorin ng gamitin niya ang pedals ng bisikleta hindi lang para makaiwas sa pagkadulas kundi bilang sandata na rin. Pero nang pagbabarilin siya ng iba pang kalaban ay mabilis itong nagpadausdos at pinananggalang ang higanteng kalaban. Inakala ng mga ito na napatay na nila si Frank.
Pinwersa niya ang bilis ng sasakyan upang habulin ang mga kriminal, kaya't di nagtagal ay nag-overheat ang makina nito. Nang makakita siya ng eroplano ay mabilis niya iyong hinabol at hiniram ng puwersahan. Kaya naman mabilis niyang inabutan ang kinaroroonan ni Nalay at ng mga kalaban. Ibinilin ni Frank sa piloto na tawagan sina Inspector Tarconi bago tuluyang nagpatihulog mula sa eroplano. Sa tulong ng parachute ay nakababa siya sa ibabaw ng isang container na tumapos naman sa ibang tauhan. Inihulog niya ang driver ng truck at hindi niya hinayaang makasingit sina Wall Street, kaya't pinaputukan siya ng mga ito. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Wall Street at napalaban siya rito habang gamit ang paa sa pagkontrol ng manibela. Matindi rin sa pakikipaglaban si Wall Street kaya nagawa nitong ihulog si Frank mula sa truck pero maswerte itong nakakapit sa ilalim ng sasakyan. Habang pinipigilan ni Lai ang ama ay inispin ni Frank ng lag-wrench ang driver kaya nawala ang mga ito sa ruta. Pagkatapos ay makapigil hiningang stunt ang ginawa ni Frank bago tuluyang tinapos si Wall Street. Dinala ni Frank sa ligtas na lugar ang container ngunit nasundan siya ng ama ni Lai. Dinala niya si Frank sa isang matarik na lugar para patayin habang ipinamumukha kay Frank na nagkamali siya nang makialam ito sa buhay ng anak. Pero matigas na ipinagpilitan ni Frank na hindi magiging katulad ni Mr. Kwai ang anak na si Lai. Nang makarinig ng putok ay inakala ni Mr. Kwai na pinatay na ang kanyang anak dahil na rin sa utos niya. At bago nito tuluyang mabaril si Frank, isang bala ang kanyang tinanggap mula sa anak na si Lai. Kinakalma ni Frank si Lai nang dumating si Inspector Tarconi at mga pulisya at sa kamatagumpay nilang napalaya ang mga taong nasa loob ng container. Tulad ng nabanggit, ito ang unang leading role ni Idol Jason Statham sa isang pelikula at kita naman ang ebidensya na very deserving siya sa break na ibinigay para gumanap bilang si Frank Martin ng The Transporter movie. Bukod sa siya mismo ang gumawa sa karamihan ng kanyang mga stunts, karamihan din sa mga eksena ng car chases ay siya mismo ang driver. Hindi rin pangkaraniwan ang kwento ng bida kung saan isang ex-military ang piniling magkaroon ng sikretong negosyo bilang transporter na istriktong sinusunod ang sarili nitong 3 patakaran. Ngunit sabi nga ng magnanakaw sa umpisa, rules are made to be broken, na siyang nangyari din kay Frank na pinagmulan ng exciting at very thrilling na istorya. Ang mahalaga ay nangibabaw pa rin kay Frank na gumawa ng mabuti nang magdesisyon na pigilan ang mga kriminal at iligtas ang maraming buhay. Bagamat hirap magsalita ng Ingles ang leading lady na si Shuki, ay di maipagkakaila na magaling din itong aktres sa husay ng kanyang pag-arte. Sa aking sariling opinyon ay isa ang pelikulang ito sa mga pundasyon ng kasikatan ni Jason Statham bilang isang batikang action star. Kaya kung hindi mo pa ito napapanood, pues ay panoorin mo na ka-recap dahil una pa lang ito sa iba pang yugto ng movie series. See you in the next video!